Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Pagpamaligya og pabuto sa dakbayan sa Lapu-Lapu, sugda na karong Domingo. Mayor Samsam Golyas mukanaog sa pwesto kung mapamatud ang nagtag-iya og fast food chain sa dakbayan sa Talisay. Bisan og wa mag-uwan, yuta midahili sa barangay Manipis Dakbayan sa Talisay kaganihang buntag. Opisyal sa usa ka call center company sa IT Park nahulog patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, pagpamaligya og pabuto sa dakbayan sa Lapu-Lapu magsugod na karong Disyembre 14. Karong tuiga adunay kausaban sa lokasyon sa mga stalls aron pagsiguro nga layo sa kabalayan ug mga tindahan. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Magsugod na karong Disyembre 14 ang pagpamaligya og pabuto sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Subay niini, gipaubos na sa Lapu-Lapu City Fire District sa Firecracker Pyrotechnic Safety Seminar ang mga manindahay ug manufacturer og pabuto ni adtong Disyembre 4. Nahimong malampuson ang maong kalihukan tungod usab sa koordinasyon sa Lapu-Lapu City Police Office, Department of Health ug City Disaster Risk Reduction and Management Office. Mato di Fire Superintendent Arnel Abella, ang District Fire Marshal sa Lapu-Lapu City Fire District, nga kini aron mapatuman gyud ang safety measures aron malikayan ang disgrasya. Ilabi na nga sa nilabay nga tuig, adunay stall sa pabuto ang nasunog, samtang subsub usab ang ilang monitoring sa mga buhatanan og pabuto. Dugang pa ni Abella nga karong tuiga adunay gipatuman nga kausaban sa mga lokasyon sa mga stalls aron masiguro nga layo sa mga kabalayan ug mga establishmento. So rin po nato si Kap sa Babag nga pangitaan nila area gyud kay para hindi ta makakusog traffic and dapat layo gyud sila at least 6 meters ang distance per stalls. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Department of Health nang hatag og pinaskuhan ngadto sa mga nanginahanglan og tabang medikal human sa managlahing katalagman. Pinaagi kini sa gihimo nga libreng healthcare services. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakahigayon sa pagpaymos sa libreng medical services ang daghang mga Sugbuanon ato sa regalo sa kahimsog Serbisyo Fair sa Department of Health 7 karong adlaw. Entero buntag, daghan ang nakapaymos sa daghang mga libreng serbisyo medikal gikan sa ahensya. Mato ni Regional Director Dr. Joshua Brillantes nga kabay lang kini silang padayong pagserbisyo human sa nang aging mga katalagman. Samalang kini sa magnitude 6.9 nga linog hangtod na sa nanglabing mga kusog nga bagyo. Pinaagi sa maong regalo sa kahimsog, mas mapadul nila ang gipalap ng medical services ngadto sa tanang katawhan. O buot nila kining ipadayon sa bang dapit sa probinsya aron mapaymuslan sa uban. Yeah, especially sa nag-introduce na karon, especially kaning atong gitawag og puro kalusugan. And we hope nga kani nga mga serbisyo mo po ni siyang showcase sa ato ang mga puro kalusugan o kani sa atong yakap, no. Nagtaray sulod sa DOH7 ang managlayng medical services nga gipaymuslan sa mga nakaparehistro. Gikan kini sa blood chemistry og x-ray, family planning, health education, medical consultation ug libreng tambal.
Gilakbit usab nila ang libreng HIV testing o counseling subay sa patayang pagsaka sa mga nakadiagnose sa human immunodeficiency virus. Aside from that, kung mag-positive mangali natay PrEP, no, kani ato ang prophylaxis sa HIV. And also, siyempre, ang kondom para sa protection, no? Not only for HIV, but also in other sexually transmitted na mga infections. Ang mong kalihukan, kabahin lang sa ilang 2025 year-end implementation review sa maong ahensya. Gian Navarro, CCTN News. 7 ka mga most wanted persons ang nadakpan sa subsub nga paggukod sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Kini pagsiguro usab nga mahimong hapsay ang pagsaulog sa Pasko ug sa umaabot nga sinulog sa sunod nga tuig. Sa pagpangulo ni Cebu City Director Police Colonel George Ilanan, palambuon pa niini ang kampanya batok sa kriminalidad, illegal drugs o wanted persons. Pinagi kini sa pagpadayon ug pagbutang og daghan nga mga pulis diha sa kadalanan, community engagement o citywide police operations. Kini aron masiguro ang seguridad ug kaluwasan sa mga bisita nga anaa karon sa dakbayan sa Sugbo. Samtang gidayeg ni Ilanan ang mga operating units sa padayong nagtamod sa ilang trabaho. Kasagmuyo ni Konsyal Harold Go nga hinay ang pagbalik sa tubig sa Metropolitan Cebu Water District, gikatingalahan o gipaningkamutan nila nga mabalik ang linya sa tubig sa labing dali nga panahon, taliwa sa mga natalang pagguba human sa bagyo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ning simana lang gisaway ni Konsyal Harold Go sa Cebu City North District ang gingong pagdilatar sa pagpabalik sa supply sa tubig gikan sa Metropolitan Cebu Water District. Matod siyang privilege speech gadto sa konseho, gadaghang mga panimay sa dakbayan sa Sugbo ang hangtod karon wa pay aga sa tubig. Maong nag-agad sila sa rasyon nga gihatag gikan sa LGU ug sa pribadong sektor. Nasabtan hinuon sa konsehal ang mga rason gikan sa MCWD ug sa ilang contractors apan wala niya kini panumbalinga. Tungod dini, gikatingalahan sa MCWD ang mga gipambutyag sa konsehal bahin sa pagkwestiyon sa restoration process sa tubig. Gihimugatan sa MCWD nga kanunayon ang ilang pagpakigalayon sa LGU bahin sa mga gipanghimo og abli sa himuong executive sessions og full audit. Base sa technical assessment sa ilang private supplier, hilabihan ang nimong pagguba sa transmission lines sa MCWD gumikan sa grabing bulog sa tubig nga niresulta sa halapad nga pagbaha sa bagyong Tino. Hinuon na humana ang gihimong water restoration sa halos tanang bahin sa Metro Cebu sunod lang sa 3 ka semana. Apan, tungod sa nimong pamahayag ni Konsyal Go, dako ang pagduda sa MCWD asa nagagikan among pasangil. Gitahod hinuon nila ang kahingawa sa opisyal dungan sa ilang pagpaningkamot nga magpadayon ang serbisyo ngadto sa ubang mga konsumidor. Gian Navarro, CCTN News. Andam mo kanaog sa katungdanan si Mayor Gerald Anthony Samsam Golias Jr. kung mapamatud-an nga nadag-iya siya o fast food chain sa dakbayan sa Talisay. Hugot niyang himakak ang pasangil nga gipakatap diha karon sa social media. Bahin sa giingong pagbaton sa mao nga negosyo. Gihulagway ni Golias nga pinasikad lang sa pamolitika ang maong pamasangil human gikwestiyon sa katawhan ang mga gipanghimo niya karon diha sa ilang syudad. Gihagit sa mayor nga ang nihimo sa maong pamasangil nga bisitahon ang maong nga fast food chain o susihon ang tag-iya base sa business permit. Mosunod, bisan ug wa mag-uwan, yuta midahili sa barangay Manipis dakbayan sa Talisay kaganihang buntag. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, wala. Talagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Ginhilang sa CCTN Channel 47. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglampikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakatapos padayong isubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagin ni Maong Tulumanon. PRO7 Action Files. Abang ka ninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Balik sa ato mga balita, natanggong sa karsada ang mga motorista tungod sa laing landslide nga natala kaganinang buntag sa may sitio Telepono, Barangay Manipis, siyudad sa Talisay. Sa gipada nga hulagway gikan sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kun City Tuda, nidahili ang mga dagkong bato ug yuta bahin sa Toledo Wharf Road.
Nagpatabang ang City Tuda sa Department of Public Works and Highways aron dalion ang paghawan sa mao nga karsada. Giawhag nilang daan ang mga motorista nga mangita og laing agianan dungan sa gihimo nila nga clearing operations. Apan adunay mga panahon nga nahunong ang paghawan sa mao nga karsada tungod sa padayong pagdahili sa yuta. Bagong Pilipinas Studios Visayas sa Presidential Communications Office opisyal nga giablihan sa publiko sa Enero. Sulod niini ang serbisyo kun na serbisyo hub, one-stop shop sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahigayon kaganinang buntag ang soft launching sa Bagong Pilipinas Studios Visayas sa Presidential Communications Office. Hingpit kining ablihan sa Enero. Ang state-of-the-art nga 5-story nga building nahimutang sa Barangay Subang Dako sa syudad sa Mandawi. Sa unang andana, nahimutang ang Bagong Pilipinas Serbisyo Hub sa Department of Information and Communications Technology. One-stop shop kini alang sa nagkadaiyang mga ahensya sa gobyerno sama sa DSWD, Department of Health, Social Security System, PhilHealth o guban pa nga nagtanyag og libreng serbisyo sa publiko. Aron makapahimos niini, giawhag nga mo download sa eGov app aron makapabook og schedule tungod gidili ang walk-ins. Okay na imong madokumento, dali na lang ang imong services, di ba? Mo man usually challenge nato usay ma-frustrated ta, we go to a government office only to be told ay ma'am di man mao nga dokumento kinahanglan. So wala siya we're trying to solve that problem nga kana ideally ready na gid siya ang services imong i-avail. Kung imong documents required, sakto na. Sa Bagong Pilipinas Building Visayas, nahimutang usab ang mga studios para sa telebisyon o mga podcast vloggers. Mamahimo kining magamit nga libre sa mga media companies o content creators para mag-shoot sa ilang programa, interviews o content. Content creators na, they've been doing podcasts and we wanted more people to know about it because the whole, as per Undersecretary Gerard Barria of the Office of the Content Production, Undersecretary for Content Production, he said that this building is created for us to create more quality content, especially here in the Visayas. Kinahanglan lang nga magpa-schedule pinaagi sa pag-message sa ilang social media accounts o sa email sa bagongpilipinas.studios@pco.gov.ph. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mandawi City Police Office nimugna og Special Investigation Task Group aron manguna sa pag-imbestiga sa pagpatay sa BIR examiner sa Barangay Bacilid. Nagpadala na usab sa suporta ang Police Regional Office 7 ug National Support Unit Offices. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa kuha sa video nga gipasa sa CCTN 47, makita ang duha ka riding in tandem nga nipusil sa sakyanan ni Joke Ramil Piralin Kuna sa Sacres Road, Purok 8 sa Barangay Bacilid, Mandawi buntag kagahapon. Niikyas ra usab gilayon ang mga sospek samtang ang biktima nga si Lincuna nga usa ka BIR examiner ug certified public accountant ang gideklara nga dead on arrival sa hospital. Hinuon mato ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang tigpamaba sa Mandawi City Police Office nga nakuha na nila ang nagkadaiyang CCTV footage pagsubay sa mga sospek. Lakip na nga nakuha ang parte din makita ang ilang mga naong. Sila gituuhan nga gun for hire. And also updating for today no kung unsa na yung mga nakuha na nato unsa na progress sa investigation. So mao na hinahinay nato nga na-connect ang backtracking and also forward tracking of CCTVs and also pag-gather sa pod of mga information from the different na mga personality or kinsa pa mga important na mga person nga angayang kuhaan og information para nagpadayon ang hot pursuit operation sa kapulisan. Sa kasamtangan, namugna na ang Special Investigation Task Group gilangkuban sa nagkadaiyang unit sa Mandawi City Police Office aron maoy manguna sa investigasyon. Mato ni Villaro nga nipadaot sab og suporta ang Police Regional Office 7, mga pangusa nagkadaiyang unit niini ug ang National Support Unit Offices sama sa Criminal Investigation and Detection Group ug Highway Patrol Group. Wala patay person of interest but as to the through the CCTV movement sa ato ang sa assailant and makita naman sa mga pictures and videos nga subject para i-enhance
para ma-identify din. Gisubay ang tanang anggulo, lakip na ang kalambigitan sa trabaho isip BIR examiner, personal nga problema o negosyo sa pamilya nga real estate. Base sa pamilya ug mga kauban, wala makadawat og hulga sa kinabuhi ang biktima, apan tan-awon pa sa pulis ang cellphone o gadgets niini. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Office of the Vice President pipasalig nga mapaymuslan sa mga nanginahanglan ang gipangayong 889 million pesos nga pondo sunod tuig. Taliwa kini sa naangkong mga pagsita gikan sa Commission on Audit bahin sa ilang mga gipanggasto. Ang kasiran hatod ni Gian Navarro. Tarungon sa Office of the Vice President ang paggamit sa pundong gigahin ngadto sa managlay mga programa karong tuig 2026. Kiniuman nga napasar sa Senado ang 889 million pesos nga pundo human sa nakalabay nga budget deliberations. Matod sa tigbaba na lang si Attorney Ruth Castelo nga daghan gyapon ang matabangan sa mong pundo gikan kini sa mga livelihood programs hangtod na sa pagtabang sa ubang labing apektado. Pero mas marami definitely na pamilya at mga individuals ang maaabutan natin ng tulong. Except yung ating medical and burial assistance kasi hindi na natin yan sinama talaga for 2026. Nakaigaynosab sa pagdepensa ang OVP ngadto sa Commission on Audit human sila gisatahan sa managlaing gipanggasto. Apan bisan pa man, nakuha nila ang unmodified opinion gikan sa COA sud sa 3 ka tuig tungod kini sa pagsunod sa mga makuti nga auditing process. But we have been so self-restricting, sobrang higpit ng ginawa ng OVP na guidelines na ang sabi ng COA pwede naman i-adjust so that we can find it easier to comply sa COA rules. Ning si Manaha gibisitahan sa OVP ang mga apektado sa bagyong Tino dinhi sa Sugbo. Apil nini ang mga residente sa barangay Pook, Dakbayan sa Talisay diin. Natagan sila og relief goods. Moabot sa 1,700 ka mga beneficiaries gikan sa barangay Pook, Talisay City o barangay Alang-Alang, Mandawi City ang gitabangan sa OVP. Gipalanog usab ni Castelo ang nimong panghinaot gikan ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto sa maapektado sa managlahing mga katalagman. Because it's Christmas, maligayang Pasko na din sa kanila. Sana yung tulong na naibigay natin kahit papano will give them some relief hanggang sa Kapaskuhan. Ian Navarro, CCTN News. Giduso sa Cebu City Development Council ang 1.52 billion pesos na Supplementary Annual Investment Program 2 alang sa pipila ka mga programa sa syudad. Gahina niini ang pagpatiwa sa Cebu City Medical Center, socialized housing ug rehabilitation projects sa 80 ka mga barangay ug bonus alang sa mga empleyado sa City Hall. Kuhaon ang bahin ba sa maong pondo sa Local Development Fund. Human kini na realign sa nang aging mga katuigan. Gamito ng 663 million pesos alang sa rehabilitasyon human sa kusog nga bagyo. Samtang humanon ang CCMC building pinaagi sa 509 million pesos nga pondo gikan sa supplemental budget. Gikasuhan og reklamong plunder o graft si Vice Presidente Sara Duterte o 15 ka mga opisyal sa Department of Education ug Office of the Vice President sa Ombudsman. Tungod kini sa giingong makatarunganong paggamit sa confidential funds nga mokabat ngadto sa 612.5 million pesos. Giduso kini karong adlaw nilang kanhi Finance Undersecretary Shelo Magno, Father Flavi Villanueva ug Father Robert Reyes. Gilauman sa mga reklamante nga mapalig-on pa sa Ombudsman ang giduso nilang reklamo bahin sa giingong pagpangawkaw sa panudlanan. Kaya lang nila nagpabili na ang tanghaga sa katawhan giunsa paggasto ang confidential funds nga nakaapekto sa pagsalig sa katawhan ngadto sa opisyal. Mosunod, opisyal sa usa ka call center company sa IT Park nahulog, patay, kanaog daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre,
wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu! Sinisibu! For your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa ato mga balita, opisyal sa usa ka call center company nga nahimutang sa IT Park na hulog sa ika-13 nga andana sa building sa iyang gitrabahuan. Kapulisan misusi kung aduna bay foul play ang mao nga kamatayon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Padayon ang gihimong investigasyon sa Mabuno Police Station kung doon na may foul play sa kamatayon sa usa ka Operations Customer Expert 1 sa usa ka call center company nga matud pa nahagbong sa usa ka building sa IT Park sa Barangay Apas sa Sudod sa Sugbo ngadto Miyerkules sa gabi. Ang Mabuno Police Station nakadawat og impormasyon nga dunay tawo nga nahagbong gikan sa ika-13 andana sa usa ka building sa IT Park. Dali nga responde ang mga pulis ug ilang naabtan ng patayng lawas sa biktima nga si alias Ryan, 30 anyos, nga nagbuyod na nga giatiman sa mga sakop sa Emergency Rescue Unit Foundation kun EROF. Atol sa investigasyon sa kapulisan nga alas 9:31 sa gabi netong Miyerkules, ang gwardiya nga naka-duty sa entrance 2 sa parking area nakadungog na lang sa kusog nga lagubo. Dali niya kini nga gisusi ug dako na lang ang ihang kakurat. Sa nakita niini nga usa ka tawo ang natagak
gikan sa building nga mitugpa sa karsada tungod sa impact ng kabali-bali ang lawas niini ug mibanaw na ang daghang dugo sa semento. Dali niya nga gipahibaw ang detachment commander sa Security Services labot sa insidente aron mapahibaw sa nila ang Health and Safety Director. Usa sa mga trabahante sa call center company sa sulod sa IT Park ang nibutyag sa mga investigador ngayang nakita ang biktima sa katresing andana nga penthouse sa wala pang insidente. Siyang pagkanaog sa lower floor aron mukuha siyang cellphone, nadungog na lang niya ang lanog nga lagubo o siyang pagsusi o sa nakatawo ang iyang nakita nga nagbuyod nga wala na kinabuhi. Miso sina ang kapulisan sa kuha sa CCTV camera sa building aron pagsuta kung wala bay laing tao nga kauban sa biktima o kung doon na bay foul play. Ginakdang ipaubos sa autopsya ang patayng lawas niini matod sa Mabolo Police Station. Arnold Bustamante, CCTV News. 41 anyos nga lalaki nga nanigbas og nang hostage sa iyang pamilya sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, napasakaan na og kaso. Ang biktima nga live-in partner sa suspect desidido nga mabalik sa prisuhan ang suspect tungod sa kahadlo kasubling mahitabo ang insidente. Ang kasayuran hato ni Crystal Joy Felerca. Napasakaan na og kaso ni adtong Martes ang 41 anyos nga lalaki nga nanigbas og nang hostage sa iyang pamilya ni adtong Disyembre 6 sa gabii sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Mahinumduman nga ang mismong 21 anyos nga anak sa suspect ang iyang gitigbas ug nakaangkon kini og mga samad sa iyang lawas. Samtang ang iyang 48 anyos nga live-in partner maoy iyang gi-hostage. Matod sa 48 anyos nga biktima, nga sawa pang insidente na matikda na niya nga naghinuktok ang suspect ug di na usab kini maistorya. Ni anang gabi una, kalit na lang kining nibuhat og krimen. Una, gitigbas ang akong anak, ma'am. Pag ikaduha, ako justice niya kay mudagan man ta ko, nagkuptan man niya akong kamot. Mautong kuan, kanang gidala ko niya sa sulod, kwarto, kay aron dit kuan, tawagan ni gitiunan ko og lansang. Ang suspect na priso sulod sa 8 ka tuig ug may kalambigitan sa illegal nga drogas ang iyang kaso kaniadto. Nakagawas kini niadto lang Disyembre 1 ning tuiga ug sigon pa sa biktima nga wa siya nakabantay nga nagamit kini og illegal nga drogas tungod kay nakatutok siya sa iyang trabaho. Dugang pa niya nga di na niya mapasaylo ang iyang live-in partner ug desidido siyang ipapriso. Na dili na jud ko makapasaylo ato niya mamaya ako na gyud siyang ipapriso. Kaya tingalig mausab na niya kung buhat niya namo. Matod ni Police Captain Edsel Petesio, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga napasakaan na ang suspect og kasong kalapasan sa RA 9262 kun Anti-Violence Against Women and Children Act in relation to serious illegal detention tungod sa pagpang-hostage sa iyang live-in partner. Samtang attempted parricide ang kasong gipasaka tungod sa pagtigbas niya sa iyang kaugalingong anak. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Sa ato Christmas countdown, 13 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Caballes, Santo Lunes po sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Uban sa kapala sa pagkikain, sa puso'y atong ipanano. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Gugma ang angay na tong paambi sa iksuntang bubo, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapadayan kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo. Pasko na,